1 Kings chapter 3 verse 9. Okay? Na. Ready? Read. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For he is able to judge this so great a people. So kung tanawin mo ang context ani kang Haring Solomon ni siya. Tanawin mo sa verse 1 gipangutana sa Ginoo, Solomon unsa may imong pangayoon? So ang gipangayo ni Solomon wa siya nangayo og kwarta, wa siya nangayo og fame, ang iya wisdom or discernment. Dayon gihatag sa Dios kay wa man siya nangayo og fame, wa man siya nangayo ngano, gihatag sa Ginoo ni follow ra ang tanan. Amen? Nakasabot mo? Bot pasabot, paminaw, estudyante, kinahanglan naa mo'y discernment. Unsay discernment ninyo, unsa may kurso inyong kwaon, kinahanglan natin discernment sa pagtrabaho niyo, kinahanglan ang discernment or pagkaila. Mag-ambot ta Ginoong Dios, salamat kaayo imo ming giluwas, imo ming gitagaag mga panalangin, bisag dili mi angayan og tako. Salamat sa mga Kristohanon nga ni Arin del Simba, nihatag silang panahon. Kabalo ko Lord, halos ang uban ani gikapoy gikan silang trabaho, pero Lord, they need recharge, they need your word. Subusa I pray tabangi ko Holy Spirit, tagay ko wisdom nga gikan sa imuha sa pagpatpat sa matag usa o matag pulong nga gikan sa imuha Biblia. So I pray bless nimo ni ang wali karong kagabion. Kung naamay nagpadulong pa, I pray nga imong proteksyonan yung kaabot nga walay kakulian. Proteksyon ni ang kurente, proteksyon ni ang internet, kung naamay kaliw ka ng among kaaway, sa ngalan ni Jesus Kristo sa miling nga dugo, ako silang gibadlong, di sila pwede magsamok-samok diri, gapusa sila, dala sila sa layo nga dapit, para ang among pagsimba, Lord, focus me, diha nimo, og mahimo sad nga blessing kay, importante kay Lord, isip nimong kanakan, naami discernment. Yes, tinod Lord, naami Bible, nga among mabasihan, naasad ikaw nga makaguide namo. So nindot kaayo nga privilege, lisod-sod kayo nga dili namo ni siya i-grab nga opportunity. So salamat kayo, gibalik na mo tanog himaya sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Salamat day gitubag atong pagampo, okay na sa timaling. Salamat sa Ginoo nga wala na siya nagsuka, delikado ra man na nagsuka libang no. So salamat sa Ginoo sa inyong pagampo. Mo nang importante kaayo kung naagi mahilantan, ay masakit, iano niyo sa GC para matabangan nato gampo. Amen. Oh, balik ta. Ingon si David, ay ingon si Solomon, give therefore thy servant. Ingon si Solomon has servant, sulugoon. What? An understanding heart, nga makasabot ang iya kasing-kasing nga naay makasabot siya ba? Kaya nga naman, importante kaayo nga naatay understanding heart. Unsa din understanding heart? Lisod kaayo nga dili ta kasabot sa isig kay Kristohano nato. Isig katao nato. Kaya nga naman, ang lisod ana, kung dili ka kasabot, mutaas ang imong garbo. Amen? So mo nang niingon si Solomon, give me an understanding heart to judge thy people. Kaya nga naman, lisod kayo. Kinahanglan siya understanding heart. Lisod sa kayo nga mo judge siya one-sided. Dili sad pwede nga usara ka side ang iyang paminahon. Kinahanglan duha mo nang kinahanglan gyud siya og understanding heart. Then not only that I may discern nga ako ging makita unsay maayo, unsay dili, good and bad. For he is able to judge this so great a people. Lisod ka ni i-judge ni kay nga naman ang akong gisundan, ang akong amahan nga full of wisdom nga mao si King David. Amen? Then si King Solomon during this time bata pa kay siya. Mo nang niingon siya wa siya lying. Mo nang we sought to answer the question, what does God say about discernment? Unsa may giingon among discernment? From a Christian perspective, sa Christian perspective niya, discernment is the ability to understand the mind of God when considering various options. Unsa man gyud ang huna-huna sa Ginoo. Write this down. Write this down. Ayaw mo sige tanga. Ayaw mo sige write this down. From a Christian perspective, discernment is the ability to understand the mind of God considering various options. Unsa may mga options. Subot pa sabot mo balik ta. Unsa man kahay huna-huna sa Ginoo ni. Kung in shortcut, unsay kabubuton sa Ginoo ni. Nakuha ba nato? Mo nay discernment.
So mobalik kita, mo nang moingon kita, time pa sa. O sige, maayo man na nga kurso, maayo man sad na, mulakaw ka ingani, pero time pa sa unsa may kabubuton sa Ginoo ana. Okay? So mo na siya. Na may daghang option. Mo bitang plan A, plan B, plan C, plan D. So mo nang from a Christian perspective, but pasabot sa atong pananawon, dili matapataka kay anak man ta sa Dios, Kristohanon man ta. Mo nang discernment is the ability to understand the mind of God. Unsa magihunahuna sa Ginoo ani. So unsa man nato pagkaibalo nga ano ta sa kabubuton sa Ginoo, manang mubalik ta sa Bible. Amen? Mubalik kita sa pulong sa Dios. Okay. A good definition by another preacher is discernment is the skill of understanding and applying God's word with the purpose of separating truth from error and right from wrong. Oh, perting nindota sa definition. Sakto yun. Discernment is the skill of understanding and applying God's word. Time pa sa, unsa, balik ta, unsa magisulti sa pulong sa Diyos. Kadungog mo sa debate, di ba? Ni Gitgano o ni Pastor Ray Ann Fuentes, giingnan sila, sige, unsa may referensya na to? What if kung dili ta ka sayop ang imong referensya, sayop wa tay Bible nga bansihan, mingon sa simbahan, dili oy, balik ta ang atong sole authority ang Biblia. Wa gilain, dili ta magpataka kay nga naman lahi-lahi may gadumanar sa simbahan. Mo nang discernment is the skill of understanding and applying. Yes, paminaw every Sunday sa kadagag speaker imo nadunggan ang paminaw lisod kaayo ang pag-apply sa pulong sa Dios. Unsa may purpose nga i-apply ang pulong sa Dios? Separating truth from error para dili ta masayop. Kaya nga naman kinahanglan man ta guidance. Masayop pangita sa atong decision kay error and makabalo ta unsay sakto o dili. Amen? So, sakto oy. Mo nang mubalik yun ta, apply ta unsa may gisulti sa pulong sa Dios. Be not in unequally yoked together with the unbelievers. Dili lang na siya sa imong pangasawonon, kundi bisang mag-business ka. Kinahanglan ang imong partner dili unbelievers. Dili lang biya ang application na pagpanguyab ra man na. Dili oy, ang application, ang pag-apply man gud sa pulong sa Dios, daghan kayo, broad na siya kayo ba. So mo na siya, discernment is the skill of understanding. Time pa sa. Mubalik daw ta, tanaw daw ta. Unsa may nga naman, ang naa sa Bible is all principles. Amen? Prinsipyo ni. And ang nakanindot sa Bible, dili ni mahubsan og mga prinsipyo sa Bible. Mensahe. Sa kadaghag mensahe, gikan pa ka Pastor Chris na hangtod karon, wa man lagi tanahotdan. Amen? Lahi-lahig mga makaingon ko ba? Hala, nakakita lagi siya ani no? Usa ka insight may makita na siya nakita ani. Lahi sad akong nakitaan. Inganin niyo mga laki pamina mo. Naagi magwali. Mayo lagi to insight no ako ning himo den bungkaga ba. Mura bitaw kag himo og fried rice imo ding bungkag ko ning alam ko say mamina ko gapo ning insight be himuan ako ni siya ako ang puntos. Manang understanding the skill of understanding and applying God's word with the purpose of separating truth from error. Kaya importante kayo. Labi na karon, hoy paminaw. Ayaw mo pataka og paminaw diha sa YouTube or sa Facebook. Maingon sila, hala, tinuod gyud no? Dili na data mag-tights. Nya, paminaw, kung dili ka mag-tights, ang tao biya dalo biya daan. Okay, paminaw, ang sa New Testament, wala sila nag-tithes, grace of giving. Pero tanawa, unsa may grace of giving nila, tanawa nila, gipamaligya nila ang kabtangan. And by the way, tithes is returning. Wala pa ka naghatag, nag-uli lang ka ang naa sa Ginoo. Unsa man na siya, antidote na sa imong pagkadalo para mabalaan ba nga dili nga ni-recognize ka ba nga oy Lord salamat kayo sa kusog imong gihatag, salamat sa protection imong gihatag, antidote na siya.
wala pag yung ka naghatag og offering. Nag-uli lang ka kung unsay iya sa Ginoo. Kagamay ana, 10% ra na. And by the way, wala na gipaundang sa Ginoo. Mingon sila sa Lora man na, may man to si Abraham man na. Mo nang ayaw mo patakag paminaw kay nga naman kung kinsa ra ba to sigig paminaw nimo, murag si sakto. Hala, tingala na dayon ka. And by the way, paminaw, daghang mga churches ni adapt ana, wala na sila nag-tithes. Kabalo ka unsay nahitabo, ang ilang offering ni Dave. Kaya nga naman, naaman na blessing man na kung tanaw nimo. Blessing na oy. We learn, okay, from error, from wrong, it is seeing things through God's eyes. Nga makita nimo ang mga butang pinaagi sa mata sa Dios. Nga makita nimo ba, oy, time pa sa unta man nimo mabalaan nimo nga makita nimo pinaagi sa mata sa Dios. But pulong sa Dios, prinsipyo sa Dios. Okay, children, simple na kayo ni. Children, obey your parents. Honor thy father and thy mother. And this is the first commandment with promise. Kung imong i-honor ang imong ginikanan. Di ba? That's principle na siya. And we learn that the Bible reveals our desperate need for discernment. Yes, tinod, kinahanglan tag discernment. Bisag naakay paliton, kinahanglan ba nako ni paliton or dili? Usay, kana bitang impulsive ra kay nga buyer? Bisag dili gyud nato need or what? And we noted Bible examples that confirm our need for discernment. Discernment and wisdom are closely related. Okay. Duol na niya ang discernment o kaalam, duol na ni sila. Kaya nga naman, ang wisdom is the right application of knowledge. Tama? So, kinahanglan sa kagkaalam. So, kung wala kay kaalam, wala sa kay discernment. Tama? Ingana na. And both wisdom and discernment come from God. Asa man, pinaagi sa iyang pulong. Mo nang kinahanglan gyud ta mutuon og mobasa sa Bible. Oy, balik ta. Pinaagi gyud sa iyang pulong. And the Bible is the lens through which we can see things God's way. Discernment is always connected with spiritual maturity. Bobalik yun ta nga ang imong mga choices sa imong kinabuhi, bobalik kita. Are you spiritually mature or spiritually babe in Christ? God wants us to use the tools He has given us to be able to distinguish truth from error, right from wrong, good from bad, genuine from fake, o mabal-an mo kung unsay tinud-anay, kung unsa po'y fake. Biblical from heretical, pure from polluted, and wholesome from harmful. So, importante kaayo nga naatay discernment. Ha? Paminaw. Dili lang yung people ka, hangtod mo, dako ka, mahimo kang bana, mahimo kang asawa, you need to have discernment. And this is applicable para sa ato ang tanan. Sa imong trabaho, kinahanglan kag discernment po. Okay, number 1. There are 5 principles nga atong kinahanglan. Passionately study the Bible. Okay, number 1, passionately study the Bible. Unsaon man nimo pag-study sa Bible kung wa kay Bible? Okay? And how is your Bible reading, by the way? Asa na ka nagbasa sa imong Bible? Or how is your Bible reading? Giyon sa manimo, are you enjoying reading the Bible or you are just like, para ingnon lang nga naa lang ko, magbasa lang ko? Kana usa nang passionately. Kana bitong imong yun, nag-scrutinize ka, ingon si pastor, balik-balik ang word. Tanaw na kung context ani, on, before, unsa may ibot pasabot, asa ni gisulat, kinsay gisulatan, unsaon ako ni pag-apply sa akong kaugalingon, ana ra.
Okay, number one, true discernment comes from God. Ang tinud-anay nga discernment gikan na sa Dios. Amen? Gikan na sa Dios. Unbelievers can have a degree of discernment if they unknowingly apply Bible principles. Yes, ang unbelievers, naapod sila discernment, pero gamay ra kaayo. Lahi gyud ta, mabitaw akong gingon, mo nang blessing kaayo isip Kristohanon nga naatay Bible, naa ang pulong sa Dios, mo nang ato ning i-grab nga kinahanglan naatay discernment. Atong pangayoon sa Ginoo, Lord, give me discernment. Unsa may pag-ilaba sa maayo o dili maayo. Number two, the world says everything is relative. Tanan connected. It claims there is no truth or error. Sa kayo, naoy, sa kayo nga walay kamaturan, naay kamaturan oy. You want the truth? Go to the Word of God. Error na, good or bad, pure or polluted, truth is up to the individual. Secular education will not instill true discernment in our hearts. Tinod, wala dili instill sa ato ang secular education ang true discernment. Number two, it is the Bible that reveals the mind of God. Ang Biblia mo reveal sa huna-huna sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Holy Spirit man ang author sa Bible. Kanindot ana ang author sa Bible, ang Holy Spirit. Every time mo basa ka, maingon lang ka, Holy Spirit, unsa may buot pasabot ti mo ani. Og by the way, ayaw mo pagbasa through your gadgets. Kaya nga naman, kung naagi mo pop up ana, mahurot na imong ano. Mo nang nindot kay paminahon ang pakli. Lahi ra. Mo nang pag-invest sa Bible. Not only pag-invest sa Bible, tuni ang Bible. Tuni. Nindot kayo, pakli nimo ana. Dayon, memorize sa Genesis, Exodus, Leviticus. Memorize nimo ang pasunod. Okay. Number one, under number two, the Bible is God's mind about everything we need to know to live for His glory. Subot pa sabot, kung imong gustong mahibal-an ang atong tinud-anay nga Dios, naa diri sa pulong sa Dios. Walay word nga Trinity, asa man nimo na mabasa? These three bear record in one. Walay Trinity sa Bible, pero ang persona sa Diyos, tulo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, humana ang ministry sa Ginoong Hesus. Kinsa naman ang ministry? Ministry ni sa balaang Espiritu Santo. So, mo nang mingon ang mga pastor, salamat, Holy Spirit, tagaan minimog kaalam. Yes, tanan. Ang muhatag nato kaalam, ang Holy Spirit, ang mag-comfort nato, ang Holy Spirit. Mo nang mangayot nag-discernment through the Word of God, through the Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, tabangi ko, bisag mo palit ka. Lord, unsa may color akong paliton? Unsa may angayan sa kuha? Number two, the Bible is always right even when we feel otherwise. Ang pulong sa Diyos, sakto yun na. Bisan pag mo feel ka nga dili siya insakto, sakto yun ang Word of God. The Bible must be our standard of truth. Mo na, ang Biblia, mo ginay standard referensya nato sa kamatuoran. The sole authority. Why lain tang gikwaan? Mubasa man kog libro for ano, pero mubalik yun ta sa prinsipyo sa Word of God. Amen? Okay. Psalms 119 verse 160. Thy word is true from the beginning. Ang imong pulong tinuod gikan pa sa sinugdanan. And every one of the righteous judgments endureth forever. Kanindot ana. Tanan nga righteous nga judgment endureth forever. Psalms 119 verse 160. The better you know the truth, the more easily you will spot the error. The more nga nakabalok ka sa Bible, makabalok ka nga sayop na. Makaingon ka nga, maingon ka nga, oy, dili man na mao. Maingon sila, ang bautismo apil man na sa kaluwasan. Kinsa ingon? And by the way, kano sa man gi-endorso sa mga apostoli si Maria be?
Naa ba kay mabasa nga giendorso sa mga apostoles or sa mga disipulo nga si Maria, simbahon na to si Maria? Wala oy. Gani, ang tawag niya ni Jesus Christ sa iyang mama, woman, babae. Dili nga wa siya respeto. Gigamit lang si Maria para magagawas si Jesus Christ, isip natong personal luwas, pero dili siya wa siya labot sa kaluwasan. Wala siya gahom. Bulahan ka sa mga taong ano. Mo nang pag-ingon nimo, huy ato biyang simbahon si Maria ha, atong ampuan. Nganong ampuan man nga wala man nagiingon sa Bible. So makabalo na ka sa truth or error or depende sa salvation. Mingon sila plus works. Dili man na nabaday unsa man ang plus works nga regalo man na gikan sa Ginoo. Dili man kita mo'y nag-at luwas itong kugalingon. It is not of ourselves. It is the gift from God. Wa man tay gihimo. Ang ato lang tuhuan nato ang finished work ni Jesus Christ. So, masabtan na nimo dayon, mingon sila, oy, kinahanglan ka musunod sa balaod. Time pa sa, kinsa may makasunod sa balaod? And by the way, ningon sa Bible, nga gibungkag na sa Ginoo ang balaod. Yes, maayo man ang balaod. Kaya naman, ang balaod, mo reveal na kung unsay sayop na to. Diha na to mabalaan nga sayop ta. Oy, ayaw panapaw, ayaw anak. Pero dili na siya buot pasabot ang atong basihan sa kaluwasan. Nasabtan ba nato? Wala siya'y labot. O di sad ka makasunod sa balaod, dili na kadaghan mingon sila sundo na tong balaod. Kadaghan ninyong mga violators, dili kay mo mag-drive, di kay mo muhunog og stoplight, dili mo muhunong gani og kanang pedestrian lane. Kaya nga naman, ang tao gahig di gyud ta kasunod sa balaod. Nasabtan ba nato? Mo nang better you know the truth. Pagkabalo ka sa, the more you read the Bible, the more easily you will spot the error. Maingon ng kahala. Tuod. Mali, di ay ni. Dili man ni mao ang gisulti sa Biblia. Dili man ni mao ang gitudlo ni Pastor Chris. Dili man ni mao ang gitudlo ni Pastor. Dili lang tanan nga giwali diha sa imong madunggan diha. Dili na tanan nga imong i-adapt. Ang usan yung bantayan ka ng Calvinism, nga giingon nila nga kita daw gipili na tadaan. Nga kita pilion nga luwason nga na. Nya, unsaon man nimo pagkahibalo nga pinili ka be? Diba? Dagan kayo pangutana ba? Before the world or the ordained ana. Okay. Number 2, not only thy word is true from the beginning. Number 2, the Bible is our light. Giya. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp into my feet and a light into my path. But pasabot, imong guide. Step. Oy, mao din ni akong guide. Thy word is a lamp. Ngit-ngit kay ning kalibutan na. So kinahanglan tagiya sa ato ang daily walk with God. Kinahanglan tagiya. Ahata, oy, unsa man ni, mo compromise ba ko dire? Oy, giingon ra ba sa pulong sa Ginoo ay be separate. Kinahanglan kag lamp. Kini, sige kitag lalis ani, sige kitag ano. Pastor, nganong dili magyuta manayaw? Nga nindot man kay, it's alright. Di ba? Nindot kay sayo, pastor. Nganong di magyuta manayaw, pastor? Nindot kay sayo, pastor. Uy. Be, nganong di man ta manayaw, be? Kiji ra kay ta, pastor, no? Una-una, pangutan ako, nagtudlo bag sayo ang Ginoo, wala. Si David lagi pastor ni sayaw man to siya. Lahi man to nga sayaw iya ha, dili man to sayaw nga kanang sayaw nga pareha karon. Ang sayaw karon sensual man. Iya ha ato naa sila'y sa tawag ni kanabi tong cultural dance. So lahi to nga sayaw. Sa New Testament wala nagtudlo ang Ginoo nga mosayaw ka. Isa pa, ang atong lawas, balaan, tagian niya, ang Ginoo na niya imong isayaw.
ang Ginoo mo'y tagiyani naanay Holy Spirit sulod nimo diha. Dayon musulod pud ka sa imnanan, musulod pud ka sa unsa may ma-feel. Mo nang Psalms 119 verses 130. The entrance of thy words giveth light. Wow, klaruha kayo. Ang tanan nimong entrance of the word giveth light, gahatag nako, gahatag suga. And it giveth understanding into the simple, og naghatag kasabutan sa mga simple. Mo nang wa may bugo siguro nato. Kasabot man siguro ta. Buta sabot, the more nga mo basa ka sa Bible, the more nga mo increase ang imong pagpanabot. Understanding. Labi mo apply ka sa pulong sa Dios. Number 3, seek to understand the mind of God. Kinahanglan nimo sabton ang hunahuna sa Dios. Unsa man na? 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself asa man approved unto God. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mo nang rightly dividing, mo nang nigbasa nimo sa Bible, nigtuon nimo, ano sa outline, mo din ni point number 1, mo din ni point number 2. Rightly dividing the word of truth. Sakto nga pagpatpat, sakto nga pagbahin-bahin. Okay. The book of Proverbs is very helpful in understanding God's mind. Kung gusto gid ka nga masabtan nimo nga naay prinsipyo ang book of Proverbs. Kaya nga naman, naa diha ang wisdom. And it is full of principles for discernment. Read Proverbs every day. Basa kag Proverbs. Bago lang ko nahuman sa book of Proverbs. Naa diha, kung tapulan ka, go to thy aunt thou sluggard. Kung makita ka ganang medyo kiat nga, kumutan o kiat nga babae, alita dre. Tagang example ha, Proverbs. Okay. Proverbs chapter 7 verse 6. Okay. For example, kiniha, sample lang ni. Si Solomon, nag-observe siya. Okay. Tanawa gani, ang mga batanon karon ingani. Okay. For at the window of my house, I look through my casement. So, nagtanaw si Solomon. Imagine nimo naa siya sa window sa iyang nagtanaw siya. And behold, among the simple ones, I discern among the youths a young man. Oh, batanon nga laki, void of understanding, kulang sa pagpanabot. Or nakasabot, dili lang mo sabot. Kasabot ta. Ingnan ayaw naglakaw, mulakaw gyud. Ayaw naglaag-laag ining orasa, mulakaw gyud. And passing through the street near her corner, and he went the way to her house. Gaikyas-ikyas, giingnan siya sa iyang mama, shh, ayaw naglaag aning orasa ha, tulog na. So igo lang niya gipatulog siguro yung mama, ni sibat, nilayat siguro sa bitana, unsa ba nilakaw gid siya. Og niadto sa balay sa babae. And verse 9, in the twilight, in the evening, in the black and dark night, sa kagabion. Black and dark night. Why black and dark night? Because men love darkness rather than light, because what? Their deeds are evil. Okay. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot. Oh, tuara. Oh, nag-abot ang mga lalaki nga kulag pagpanabot, giadto sa niya ang babae nga kiat. Attire of an harlot. Mga humok o ilong. Oh.
Sexy. Ang makita ang likod, backless. Gabaklis-baklis, dagko kay bugas. Danubo ang bugas. Di ba ang bugas tama na sa naong gabaklis. Attire when harlot, tanawa ha? And, paminaw, nganong attire when harlot siya, kaya nga naman, subtle of heart, dili na muto, paminaw. Dili ginamuto sa ginikanan, ikaw pa ba? Dili na nimo mabadlong ang ilang sininaan. Nakinumdum ko sa una na ako'y uyab sa una nga seksyon akong gingnan. Nganong ing ana mo ka manamit? Siya ay nalang kong butigod kay before ta nagkita ing ana yun ko manamit. Gihiag yung uy. Nya, feeling nila, kanap itong naimutanaw sila, marag lipay kay sila ba? Oh, lipay kay sila nga katanaw bitaw siya niya. Feeling niya, gwapa kay siya, sexy kay siya. Paita. Paminaw. Dakuyog ni. Mga laki, paminaw. Kung attire when harlot ka ni, magkuyog ni. She is loud and stubborn. Sabaan. Sige, syagit. Murag iring bitaw nga nanguwag. Kabantay ka ng iring nanguwag. Ngano man magsaba-saba man sila kay magpapansin, pam-pam. Magpapansin. Loud. Bot pasabot kay loud man siya, stubborn pod, gahi po nag-u. Gahi nag-u. And paminaw, her feet abide not in her house. Bot pasabot, dili na mabilin og balay. Maayo ra na mamingtal, maayo ra na mang lipstick, pero di na kabalo mang limpyo sa balay. Amen. Nya unsa man nimo pagtrabaho nimo nga niglakaw nimo, okyo na po na ni pare. Her feet abide not in her house. Dili na siya mabilin og balay. Stilan, paita. Sige, barang pa ito istorya ba? Man karon, na ako sa balay, patingoga daw ang blender be. Lakaw siya. Man karon, na ako sa balay, patingoga ang blender be. Nyawa may kurente. Sige lang kag. Okay, next verse. Now is she out, now in the streets, and lieth in wait at every corner. Hala, magsigig. Atang diha sa daplin. Ipok og shorts, backless, iyang kilikili nga itom kayo, dayan iyang pusod nga itom sa kayo. Hala, paso-paso siya every corner. Hala, paso-paso yun. Wa may mga ekal diri. Ay hala, murag labaw pas bayot. Hala, pasok yun. Hala, na yung mga laki. Pakyut day. Make up day. May na lang. Mau man na. Now in the streets, and lieth in wait at every corner. Hala, dito na sad, sa pikas na sad. Hastilan. Okay. Nakitaan yun siya sa lalaki. Verse 13. Nasakpan yun. Pareha silang walay practice. Pareha yun silang doon. Nag-abot yun ang walay practice. Verse 13. So she caught him. Nadakpan yun. Sa lalaking lagan, sa babae nga wild, stubborn, nadakpan yun. Nag-abot yun ni mga geng-geng. Mga ganggang. And kiss him. Hala, hanok na yun. Wagi nag-ila-ila sa pangalan, kiss na yun. Tiaw mo na. Kasi may nga na to, ambot, basta gwapo siya day. And with the impudent face,
said unto him, unsa man ang impudent face? Kabantay ka lang, magpa-cute ba? Di ko mo, oy, diri ra ko, oy. Oh, klaro kayong pulong sa Ginoo, no? Oh, Pau, ayaw kumpiyansa, ha? Oh, mo post ra ba ka? Oh, mga post niyo, bantayan niyo mga post niyo. Kinsay gusto magpag-hug diha? O, kung ikaw magpapasaring kag hug, pag-hug mong duha ni ano, kids yan na, ni Sinek. Kamo na lang duha, wa pa'y malis. Kaysa mag-hug-hug kag lain. Nah, makaabot. Unsa man na, paminaw, tinood ni, bisan pag sa Christian school, niangon si Ma'am Charity Kobe, dili Kobe, Dionson, asawa ni Pastor Franz, to speaker na to. Ningon siya, ang problema karon sa high school bitaw ron kuya, kay ang moadto sa eskwelahan bitaw kay ang mga mama sa babae. Lalaki. Mingon sila, naunsa man yung mga babae karon sila na may manulong sa lalaki. Ay mo kumpiyansa, dignig ha? Si RR. Kini usa si Yen. Oh, ay mo kumpiyansa kita bitaw na ko si Yen, angkas-angkas ng babae ba. Kita siya nga nakita ko. Ako tong amiga pastor ko nang utana. Wam ko nang utana amiga ba to nimo. Basta ni angkas man, gunit man, di ba? Lisod po di siya manggunit basing by the way, mga lalaki, basta dili kay nimo igsuon, di nimo uyabon sa ayog paangkas. Pabito nang gibadlong na nako ng ano dili lang mag pronsit diha kay si Pastor Chris ang di na siya masugot ana. Mga laki ayog paangkas gawas og imong igagaw pag umangkon ba ana way problema na. Okay. The book of Proverbs are very helpful in understanding God's mind. It's full of principle for discernment. Read from Proverbs every day. Mark helpful verses with colored pencils. Mona, ang akong Bible, naani hugaw na kay ni. Nagbasa na ko, kuluran. Kulur. Si Pastor Joe, nga na sa siya. Kaya nga naman, para dali ni mo mabalaan ba? Okay, laylay color, na orange, na yellow, ay depende. Okay, memorize as many key verses as you can. Pag memorize og verse, unsa man na pastor, balik-balikag basa. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Ngano man na-memorize man na nato, kaya nga man, sige man nato ginabasa every Sunday. Di ba? Okay. Sugod karong Domingo sa hapon, kung wala kay verse, di ka kalingkod. Nya, dili pwedeng ibalik ang verse, anaon na to. Pasigwa na po'y manimba. Ingana sa ubang simbahan. Para maka-memorize ka ba? Mo-memorize ka ba? Basi na pagway manimba na noon. Adi na ko'y. Or magpalit na noon. Unya nata ka nang mahuman ng verse diya. Memorize. Pastor, ako memory dili oy. Kulang bitaw sa atong utok bitaw. Gitrain ta karon nga ang ato abitong sa tawa ni ang ato ang reels na lang, gagmay na lang kayo. Kaya nga naman, ang ato ang span sa atong paghulat ba, mo nang balhin dayon. Mo nang atong mga anak karon gagmay kayo gano. Okay, number 2, pursue intimacy with God. Tinguha ang pagkasuod sa Dios. Hey, kinahanglan kung wa kay ang maayo gyud imong suoron, ang Ginoo gyud. Get to know God well. Kinahanglan mailhan, di makakasalig sa tao kung wa ka kailan niya. O wa sad ka nakaagi sa iya nga kada bitang mo bitaw ng tugutan sa Ginoo nga makaagi tag mga problema para mo salig ta niya mga makaingon ka ba tanawa gisulbad gyud sa Ginoo. Kay kung dili ta makaagig mga problema nga bugat or mga nindot lang ang atong dagan sa atong Kristohanong kinabuhi, di man ta mo
Obviously, you must truly know the Lord as your Savior. Kinahanglan mabalaan nimo siya. Isip, dili lang iisip personal nimo manluluwas. Learns God's character. Unsa may character sa Ginoo? Daghan kay character ang Ginoo. God always evaluates every option with perfection. May we make wrong judgment, but God never does. Mo nang number 1, God is wise. He is the source of wisdom. Okay, so that ang Ginoo wise siya. Siya mo'y source sa wisdom. O, tinuod, kaya naman, sa pag-design lang aning kalibutan, sa pag-design lang niya sa tao. Di ba, makaingon ka nga, naay wisdom diha sa Ginoo, nga connected siya. Tanawag mo malfunction ang imong kidney, di ba, mag-dialysis na dayon ka. Kaingon ka ba, importante di ay kayong kidney, importante di kayong atay. Hoy, tanan naa diha sa imong kan, importante na. Mabitang, dili maayo ang sobra. Mo nang moderate lang. Kaya naman, naay wisdom ang Ginoo diha. Oh, yun sa man niya nga mo create siya same kind sa tuwa. Ang banag asawa mo create. O pareha na sa kong anak, o pareha gyud naong sa kuha, mingon siya dili mata pareha naong. Abi sa 15 pasultion nak, pareha gyud tag naong nak. Ang lalaki ba? Mingon ako mag-post kog picture, mingon day ako mga iyaan, mga nagbantay na ako sa una. Ing ana gid imong naong tong gamay pa ka JK. Pung niana ko better version na sir ni siya kaysa una flat mo kog ilong. Kini siya man medyo taas-taas. Oh, makaana ka ba? Giun sa man na sa Ginoo no? Nga mo produce ka og same kind sa imo ha, pareha nimo. O mas labaw pa nimo, better version nimo. Mao bitaw nang gidesign gyud sa Ginoo ang woman. Nganong woman kay nga naman naa siya womb. Ang pwede ra manganak ang babae ra. Wala mo na gingon na yung mga bayot ningon siya, huy, mga bayot, di na ta magpabadlong, no? Bisan pag unsaon na tog lalis diha sa tinuod biya. Bisan pag magpailis ka diha og toy-toy diha, lalaki gyapon ka, wa kay matris. Yuk-yuk. Sit down, sit down. Okay, good. Not only God is wise, God is holy. Balaan ang Ginoo. Mao bitang di siya gustog binuang kay nga naman. Mao bitang wa ta kaabot sa himaya sa Ginoo kay nga naman balaan mang Ginoo. Right? He cannot do wrong. Di siya makahimog dautan or binuang. Balaan man siya. And not only, God is just. He always does right. Matarong ang atong Ginoo. O dili siya gusto sa binuang. Di siya gustog na binuangan. Di siya gustog na daog-daogon. Kaya nga naman, ang atong Diyos, matarong siya. May kang equality or ano, ang atong Diyos. Di siya gustog ka na bitang na maglamang. Dili. Mao sa to ang nasabtan sa akong amahan, nga di siya gusto nga naay tao nga daog-daogon. Naay tao nga aptapakan lang, nga silduhan lang nimo ingani. Okay. God is immutable. He never changes. Dili siya mausab. Mura lang tan-aw nimo, nausab ba nang Ginoo? Wa siya nausab. Oy, ikaw ra ang nausab. Kaya nga naman, nagpalayo ka siya. Pero ang Ginoo, wa ginanausab ever since the world nga na, nahaan na siya. He is an Alpha and the Omega. Wa na nausab ang Ginoo. Seek to learn God's mind and follow it. The better you know God, the more you will begin to think as God thinks. But pasabot, the more nga nakaila ka sa Ginoo, the more nga maghuna-huna ka pareha sa Ginoo. Unsa man day, unsa man day ang unsa day ang gusto day sa Ginoo ni? Asking yourself, what would Jesus do? Kung naa ka si Jesus diri, unsa kay ang buhaton? Can sometimes be helpful. Learn to fear the Lord. Proverbs 1:7, the fear of the Lord, basic kayo, is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction. But pasabot, kung naa kay kahadlok sa Ginoo, mo na sinugdanan sa kaalam.
Pero ang mga buang-buang, gidespise niya ang kaalam o ang instruction, pagbadlong. Reverence and respect His directions and commands in the Bible, that is the beginning of discernment. Naa diha ang sinugdanan sa discernment. Let no man despise the youth, but be thou an example in word, in conversation, o naa diha ang mag-behave data. Isip anak sa Ginoo. Di ta magpabadlong. And number 2, grow spiritually. Kinahanglan, dili ta magpabiling bata. Imagino nimo kitang tanan parehas tang yukyok, magsigi tag suroy-suroy diha. And by the way, dili biya sa kadugayan nimo sigig simbahan mo grow kag spiritually, dili ay bisan pagdugay na kay simbahan, dili biya nimo nga nang the number of years mo grow ka spiritually. No, giunsa nimo pagpaningkamot nga mo grow ka, mo tubo ka spirituhanon. Unsa man pinagi? Pinagi sa pagbasa sa Bible, pinagi sa pag ampo, pinagi sa pagsimba. Diha ka mo tubo. Pinagi sa pag-apil sa mga unsa may mga buluhaton diri sa simbahan. And una-una gyud desire gyud nimo nga motubo gyud ka. Nganong desire man, pastor? Lisod kaayo mo magampo. Kung wa kay desire nga magampo, di ka kaampo. Tinuod. Luhod? Tingala ka, dugayon na nako glinuhod. Oy, tanawa gi mo rilo 5 minutes pa. Pero mo tanaw kag reels, dugay kayo. Gikan og alas 9, mahuman kag alas 12, wa pa, murag kuwang pa. Kung dili mahagbong ang cellphone sa imong naong, di ka mo undang. One preacher said, discernment is always connected to spiritual maturity. Tama. I believe he's right. Immature Christian always lack of discernment. Kung ang immature nga Kristohanon nga wala ni tubo, kulang gina siya og panabot. Discernment. Pero kung dugay na kasi mong Kristohanon kinabuhi, kay discernment. Time pa sa dili na to ni patulan sa iyahang paagi. Ayaw lang. Dili na mao. Ato lang istoryahon. Okay. Number 2, maturity comes from Bible study, biblical preaching, Bible meditating, application, and time alone with God. Paminaw. Kung gusto ka motubo, kinahanglan na kay Bible study, kinahanglan nimong tun-an ang pulong sa Ginoo. Mo din niya pasabot. Kaluton nimo ba? Mo din ni ing ani di ay unsa may bot pasabot ani? Okay. Dayon, biblical preaching mo nang balik kita sa Bible. Bible meditating, imohang i-meditate ang Word of God. Application, yes, akong gingon giniha, okay nang makapaminaw ka sa pulong sa Diyos, pero ang pagpangutana, diri ta pildi usahay sa pag-aplikar. And time alone with God. Importante kayo ning naatay special time sa Ginoo. Ampo gid ka, Lord. Daghan kay ko need karon nga si manahuna, daghan ko gano. Number 3, not only personal study of the Word of God, pursue intimacy with God. Number 3, pray fervently for discernment. Kinahanglan magampo kita. God wants to give you discernment. Gusto sa Ginoo tagaan tag discernment. It is great to know that God is the author of wisdom and discernment, and that He longs to instill it in our lives. O gusto niya nga i-instill na sa tong kinabuhi. Muna ninyo sa James 1 verse 5. If any of God that giveth to all man liberally and upbraideth not, and it shall be given to him. Kung kulang ka sa kaalam, pangayo sa Ginoo. Kaya nga naman, ihatag that giveth to all man liberally. Ihatag na niya, di na niya idalo. Galing lang, wa man tayo desire nga mga ayo o wisdom sa Ginoo or discernment. Not only that, ask God to teach you His way. O, ingnan mo, Lord, tuloy daw ko sa imuhang pamaagi.
Psalms 86 verse 11. Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. Ingon si tuloy daw ko Lord sa imuhang pamaagi. Mas maayo ginang imuhang pamaagi. And number 2, God wants to give you discernment. God will never lead you to contrary to the Bible. Dili gid kanya i-lead sa dili haom diha sa pulong sa Dios. Mo nang the Bible is God's holy word. It is truth. He will never lead you to make a decision that is contrary to the Bible. Dili siya musugot ka contrary sa pulong sa Ginoo. When a person says they are doing God's will, yet they are disobeying a clear Bible command, he is either lying or he is terribly deceived. Namakak siya or na-deceive siya. God will never contradict His word. Dili niya i-contradict ang iyang pulong. Bantay ka, nagsaad siya sa Isaiah nga naay usa nga moabot Savior pag-abot sa Matthew, Mark, Luke, and John naabot. Walay contradiction. Kabantay ka sa Psalms, gigikot sa dito unsay nahitabo nila sa dito sa mga Israelites, naka-record na nga wa sila nito sa Ginoo, naka-record na. So walay contradiction ang pulong sa Ginoo. Dili mo contradict. Bisag 66 books na mo nang di gid mo contradict ang Bible gid. Number 4, kini importante kayo, pick wise mentors. Pangutan-on ta ka, kinsa may mentor nimo? Unsa man ang mentor, pastor? Kanang naggiya sa imuha ba? Or coach? Kinsa may mentor nimo? Pick wise mentors. Choose spiritually mature, wise friends. Kinahanglan naatay mature, wise friends. Nga moingon, ayaw diha, di na mao, dili na mao, dili, ayaw. Dili ta diha, di na mao ang pulong sa Ginoo, di na mao gitudlo sa Bible. Kinahanglan, kay nga naman, kita usahay, dili ta gusto sa mga amigo natong prangka. Pero nagi kay amigo nga prangka nga dili bitaw siya, dili kaniya tolerate, mo na ibarkadaha. Pero ibarkada kay ka or moangita kag amigo nga kanang itolerate ka, ayaw amigo anak kay nga naman dili ka diha, di ka motubo. Sige lang, dili ko magsaba ni pastor. Ayaw big saba, dili lagi ato ra ng sekreto. Sekreto ra. Di pwede. Spending time with wise friends will make you wiser person and more discerning. Tinod, the more nga mo spend ka sa tao nga naay kaalam na wise, the more nga mo taas ang imong discernment. Nga naman, dili man kanila itolerate. Lahi man ang iyang dagan sa iyang pangunauna, kaya naman, palitan, mangutan naman na, asa na ka nagbasa sa pulong sa Diyos, asa na ka nagampo, nagampo ba ka today? Ang iyang concern na more on spiritual things, dili sa mga worldly nga butang. O ang iyang concern na ang imong spiritual growth. And by the way, kung manghimantay mi sa inyo angay ka malipay kay bot pasabot ana, naa pa mi concern pa mi sa imo ha. Ayaw hulata nga dili na mi manghilabot sa imo bot pasabot. Gahe gigagulo. Hala, sige, padayon diha. Kita lang ta sa unahan. Pero manghilabot pa mi, ipatawag pa kanamo, pangutanon pa kanamo, nganong wala ka nagano, nganong ingani, ngana. Bot pasabot, naa pa mi concern sa imo ha. Di man may manghilabot nga, hilabot lang, diloy. Nami nakita ba? Nganong ingani man eh, nganong lahi man imong treatment anak niya ingani. May ilahan na ba yun? Oo. Nganong kining bayhan na, lahi lagi imong treatment, dire lagi lahi lagi May ilahan na ba na. Mo na giingon ni Preacher Clyde, ug ako nang gamiton, ayaw ninyo hulata nga moabot sa inyong kaugalingon nga mahimo mong komportable sa usag-usa. Kana bitong komportable na mo sa gusa-gusa, bisag sa inyong joke, I love you too. Joke na lang na, pero nakomportable na mo ba? Ayaw nyo paabutan nga mahimo mong comfortable sa usag-usa.
Kinahanglan naa kay wise mentors or wise mentors. Mobadlong nimo. Uy, wa lagi ka ni simba asa di ka atong Domingo. Nakita unsa man na imong post. Oo, di na mao. I'm dying inside to hurt you. Oh, kanta man na. I could not believe what I felt for you. Kanta rin. Copy-paste. Ano ka, laluma ani eh. Pag lyrics.com, hindi ay. Or mga quotations. Basta, nagay kayo makita nga mga player niya, mag-quote-quote bitaw, copy-paste dayon eh. Ako yawag in English, ani, wala dito man. Bisa pag pasabtad ako, unsa man imong post, ako raman ang gikopy mo, sir. Okay. Proverbs 13 verse 20. He that walketh with a wise man shall be wise. Simply. Kung sige kag kuyog sa mga tao nga wise, na ay kaalam, pareha sa kaniya. O tanawa ang mga negosyante. Tanawa yang. And by the way, nangita ko kinsay hilig sa kanabitong sa tao ni. Kanang mubantay bitaw sa trading. Mahal kayong gold karon. Kisay ganag trading. Dili drug trade ha kay mapusher ka. Trading. Unsa may trabaho nimo na pastor? Mubantay lang ka mo balit ka din ana. Di lang ka mag-overbuy din ana lang. Dako kay kwartang trading. Kinahanglan lang tag naalang na si Pastor Paul nangita siya kinsay Jake. Kinsa may yung people i-train nimo diha nga trading. Para nga naman kana bitong sige nimo krat imong kamot diha. May pa mag-trading ka. Kabalo ka pila ang gold karon? $5,300. Mahal kay gold karon. Trading. Pero kinahanglan tag mentor. Many often without even realizing it, we learn much from our friends, good or bad. Many Christians make wrong choices because unwise friends sway their thinking. The kind of people who are unwise friends include the following. Unsa man? Unsaved people. They have no connection with God's wisdom. Paminaw, kanang mga tao nga dili luwas, wala gyud nay kaalam nga gikan sa Dios. Mo nang blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sit. Mo nang Psalms 1:1. Number 2, bisan pag Kristohano na pero carnal Christians, those who seldom read the Bible and do not separate from the world. Ari Domingo, marag okay kayo. Pero carnal. Ang una-una. Charismatic Christians. So many charismatic Christians. Their judgments are tainted by their feelings and soft preaching. But pasabot, depende sa ilang emotions. Nindot king wali ni pastor, inaigo kay ko. Kita, tanaw bitaw ko ng mga Pentecostal bitaw, no? Grabe sila kay emotional. Ni kanta, ni forward nila, hilak-hilak na sila. Pagtindog, maldita mangyapon. Hanman, emotions man. Lihilak na. Ang ubangin mo, tumbling pa. Number 4, those who listen to contemporary music or worldly music. Music is worldly or sounds like the world. Music corrupts good discernment. Tinuod yun na. Sakto yun na. Say, malingaw ka ba? Bantayan na na. Number 3, we can be friendly towards such people but we are not to walk with them or be their companions. Dili pwede nga wa kay amigo sa trabahoan nimo. Lisod po si Tupper, di na lang siya makikamigo sa mga kauban. Top, mga unta top, dili ko kay separation. Come out from among them. Nalisod po. Si Kay po, di po siya makikamiga. Kay separation. Si Mami Doc, samot. Ako gay leader dire. Dili bot pasabot. Pero kung naa sila sayop nga binuhatan, dili ka mo kuyog. Mo na bot pasabot ana. Number 2, choose doctrinally sound media.
We need discernment to choose our media. What you observe through the media will bearing on your spirit. Yes, tinod. Mo bitaw kung gingon kaniya, kinahanglan kinsa man na imong gipaminaw. Ayaw sig paminaw ana bitong naay bag-o nga speaker diya kana bitong nay tato. Kanang murag maayo sa siya mostorya sa mga priniriso. Pero kung tan-aw nimo ana lahi. Ang doktrina na nila lahi. Kung nay tato ba na si tato. Speaker sa siya. Daghang maayo mo storya, maayo mo ano. Number 2, choose your books, magazines, internet reading carefully. YouTube can be dangerous place to find your mentor. Yes, tinuod na. And by the way, ayaw mo sigigtuan ng mga tawhan na kay wa na nagampo nimo. Ikaduha, wala na kailan nimo. Many of the TV preachers promote subtle false teachings. Pre ng post-trib. Nga motoo sila nga appear ta sa tribulation. Imagino nimo appear ta sa tribulation, magdagandagan ta diri. Imagino nimo naa akong anak nya mingon din na, "Daddy, I'm hungry," nya. Usa man na di man ta pagpatatak. Usa man na nimo be? Wa ta pagkao, di ta kapalit, di ta ka ano. Oh. Pastilan. Many of the TV preachers promote subtle teachings. Number 5, before reading or listening, find out what church the author belongs to. If his church is heretical, his message will be as well. Mabito nang ayaw mo sigig paminaw ni Joel Austin, maayo siya mawali. Pero puro motivation. Di man na pwede nga sige lang kag kanabitang sige lang ang samad bitaw di man na pwede nga dili nimo operahan. Ang samad nga dili nimo operahan, dili ginamaayo. Moadto ka ni doktora, unsa man ni ay pastor kinahanglan ni operahan okay daghan na kay nana. Aw dili lang para dili sakit, ato lang ning limpyuhan sa kilid, kuhaan lang ano. Mo nang kung gusto ka nga mawala ng nana diya, kinahanglan og hard preaching. Kinahanglan word of God nga kanang bumba-bumba gid nga pulong sa Ginoo kay nga naman kinahanglan ta makadungog nga ang kita makasasala ta. Dili ta sakto always. Kaya nga naman kung hapuhap lang dire. Salamat sa Ginoo giluwas ta niya no? No? Salamat mga yang people, padayon lang mo. Kung naay manguyab ninyo, ayaw lang dayon yung sugta. Papananghira lang ni pastor. Tanaw na to. Ha? Dayon, papananghira si mong mama o papa, mamisita na. Kung muhatag og bulak, hala dawata. Ipakaon sa iro. Oh, imagine ni yung anak magwali. Okay, last. Prove all things. Prove all things. Test everyone option biblically. 1 Thessalonians 5:21 to 22. Prove all things, hold fast that which is good. Unsay maayo, guniti. Prove. Dayon, abstain from all appearance of evil. Ayaw. Tanaw gay nimo nga dili kay maayo, hawa diha. Mag-inom sila, ay di man ko mukuyog, di man ko moinom, mag-coke ra ko magano, pero kuyog ka sa ilang panon. Kadugayan na mo inom na dayon ka. Kanang vape, di lang ka mo vape karon, kadugayan na mag-vape na dayon ka. Prove, test with the Bible, not your opinions. The last, number 2, apply the Bible. Bisan pa og imo ning basahon gikan from Genesis to Revelation, kung dili nato i-apply, wala gyud mahitabo sa atong Kristohanong kinabuhi. Sayang lang. Hold fast the good. And number 2, abstain all that appears as evil. Kanang tanang dautan, hawa dia. Restrain. Kinahanglan tag discernment.
In order for you to have discernment, number one, you need passionately study the Bible. Balik ta. How is your Bible reading? Asa nakadapit sa imong Bible reading? Do you enjoy reading the Word of God, or you're just kana bitong moral lag for the sake lang para lang niingon lang kana bitong lami mo gyud magkaon ka nga nalamian kasi mong gikaon, di ba? Kana bitong nikaon ni ba? Lami ay. Bisag dili na ka mukaon pero gusto pa ka. Ako para ganyan, lami king lambay. Mami, gusto pa ko. Daddy, stop na. Pagkilaw na lang diya. Lami pa kay kaon ni. Pero nasa dosahay mo, kaon ka, wagi lami. Ni kaon ni mo. Kaon pa, dugang pa. Lami. Pero nasa ni kaon ni mo, nga ni kaon bitaw ni mo, lami. Uy. Litson bitaw kana nitong litson bitaw niya dapit sa ano bitaw nga nigpaak bitaw nimo. Ituslo din nimo sa sukang pinakurat. Dayon butang aim na din nimo coke nga kana bitang bugno kay nga gibutangan og ice nga nig-inom bitaw nimo nga murag mabuak imong tutunan sa kabugnaw. Dayon ni dugab dayon ka dayon ni agi ang coke diri sa imong ilong tungod sa imong kabulaos. Di ba kaana ka mo ni kinabuhi nigtulog nimo di ba mura kag urumon? Ba? Or nagkaon kag utan, nagkaon na gikaon, pero bulad man pud ang pares, ginamos, lami kay paningot kag maayo, hala kaon jud ka pak. O di ba? Busog kay ka. Pero bisan pag nagsud-an kag hamonada, pero dili ka ganan mo kaon kay man sakit imong ngipon, wa gilami. Pero kung naa ka ga-enjoy ka sa pulong sa Ginoo, nig mata ni alas 4 ning daan, di ka magduka-duka. Tagabalay duka-duka, libat-libat di ba? Kung dili lang ko diri gapuyo balamia pagitulog. Ang uban magtungok pa. Nigluhod, nigampo Kung dili nimo po kaon, diri na po sila mabuntagan. Amen? Manindog tayo mag-pray ta. Lord, salamat kayo. Salamat sa imong pulong. Salamat kay Lord. We need discernment. I pray, Lord, nga matag-usa sa mo discern me, nga tutubo pa diha nimo. Salamat sa imong katawhan. I pray, Lord, labi na sa mga young people. Dili lang mga young people, mga ginikanan, nga naa diri karon. Salamat kay we can enjoy reading your word. We can enjoy sa pagpangalaga diha kanimo. Lord, ugma, lahi na sad nga adlaw, lahi na sad nga struggle, lahi na sad nga problema. Protection nimi, salamat pa dayon. I pray, panalangin ang mga Bible studies ugma, mga buluhaton na mo ugma, ayaw mi kalimti sa among mga anak, sad nga muskwila, tagay sa wisdom. We as your sons and daughters, Lord, we need discernment. I pray nga imo gyud ming proteksyonan, imo ming tagaag pabor. Salamat kay Lord nga imo ming anak. Salamat sa imong pulong nga among mahagpatan, mabasihan sa imohang tanang mga prinsipyo, Lord, aning kalibutan na. Dalaygon kay kasi imong gihimo, gibalik na mo tanang himaya sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagigilambigit, sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong tiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, balagilaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabuoton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili mo subo ang Ginoo. Mahimo nako makabuot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawadaan og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Amir Kuya Pastor saying, thank you for coming. I-pray na to kabubuton sa Ginoo sa atong campsite. Dayon, mag-brainstorm na dayon ta kay Wednesday ana direta dulat tagbalibol tibok adlaw bahino na nato dula ta og badminton, basketball,
para nikabot sa Huwebes, lumba taglangoy dito. Amen? Salamat sa Ginoo. Dalaygon kayo ang Diyos. To God be the glory.